Hindi ba kayo Kaya na-iskandalo doon sa kanyang pananakot may kay Bongbong, yung kanyang pagmumura? may quandary ako noon eh. May quandary ako kung anong gagawin ko dahil gusto ko sila pareho eh. Gusto ko sila pareho. Kaya nung mag-unite, masaya ako. Hindi ko akalain magkakaganito eh. Hindi nga. Ito naman, in fairness naman kay Bongbong Marcos, no? Hindi ko siya binoto, pero in fairness to him naman, hindi naman siya nag-i-initiate nitong away na ito, no? It's mostly one-sided. It's from Sara Duterte. Ang tanong ko, bilang isang sundalo, ang tagal din kayo nagserbisyo dyan sa AFP, naging official din ng gobyerno across administrations. Hindi ba kayo na-iskandalo doon sa ginawang pagmumura ni Sara Duterte at yung kanyang klarong pagbabanta sa buhay ng presidente? Siyempre nakukuha na ko yung sa current na wala ngang gulong ganyan na yung lead nasa itaas ang ano yan, basically GMRC, good manners and right conduct. Ano tuturo natin sa mga bata? As of one nga, because of the advent of technology, hirap ng kontrolin ng mga bata. Pagkatapos magkakaroon ka ng gano'n na leader na puro gano'n ang maririnig mo. Alam mo ako, pilyo rin ako, palamuri rin ako, pero matindi ito. Masyadong matindi ang ginagawa, parang, alam mo, sabi nga, di ba, ang sinasabi namin noon, if you don't respect the position, at least if you don't respect the person, at least respect the position. Or the Paano yung office? presidents na ginawa niya kung siya maupo naman? Kung gawin din sa kanya yung ginawa niya, paano na mangyayari sa kanya? Will he be an effective leader na, sabi, bastos yan, di ba? Magbastusan na lang tayo, bahala siya sa buhay niya, di ba? Oo nga eh. Yun yung sinasabi ko rin eh. Tsaka, parang kahit sang anggulo tingnan, nakaka-iskandalo tsaka mali yun. No? Unang-una, vice president ka. At tsaka bilang tao, ba't ka naman mananakot ng ganon? Gusto mong patayin, di ba? Meron bang pagsisisi sa parte ninyo na sinuportahan nyo si Sara noong 2022? Alam mo, reality yan ng mga tao. Nagkakamali naman tayo eh. Minsan, nung nagkakalabasan yun sa sitwasyon ko, nung karakter noong kwan, talagang ganyan eh. Di magantay tayo ng eleksyon, pagbutihin ng mga opposing parties, tapos sila kung sino mag-prevail sa eleksyon, yun ang kwan. If they want to rule, let them win the election. Let them win the election. Pagkatapos gawin lang yung gusto nila pagka sila nakakuha ng majority. Okay. So, pero mukha bang pakiramdam niya nagkamali kayo ng pagboto kay Sara? Sino hindi magsasabi nagkamali ka po yung pinapakita niya? Akala natin limited yung tapang niya sa Davao eh. Masyadong misplaced. Para sa akin, misplaced yung kwan na mukhang wala sa lugar. Hindi maganda. Totoo, pinahiya mo buong Pilipinas doon sa ginawa mo. Ganyan ba yung mga leaders political leaders ng Pilipinas? Nung klase bang bayan yan? Diba? Naman, pati sa military, napakahirap mag-build ng aming naggapang kami bago umakyat ang military among the trusted kwan. Tapos hahatakin na naman nila yung military sa alanganin. Maganda nang gagawin nila. Buti nga ang mga military hindi lang pinapansin eh. Mapipil mo naman may mga sentiment. Ano ba yan? Gano'n na lang usapan namin. Ba't kagaya ko, retire na ako, wala naman ako magagawa eh. Ang na lang namin, among ourselves, we talk. Pagkatapos kung sino yung makakausap namin, sabi namin, anyway, professional kayo. Be professional na lang, follow the Constitution. No? Hindi tayo dapat mahila ng personal. Hindi okay sana kung personality based na ayos yung susundan mo. Pero kung ganyan naman, forget about the relationship, personality. Isipin mo na yung kinabukasan ng bayan natin. Kung may pupuntahan tayo kung gano'n. Kung wala ka nang pipiliin, lahat aawayin mo. Di ba? Yung experience natin, pati yung Pope, nakatikim ng mura eh. Pati Diyos.
Pati Diyos, sabi ko, ano ba to? Actually, General, ang hindi alam ng iba, medyo balik-tanaw lang tayo, no? Alam ko kasi yung kasaysayan ni General under the Duterte administration. Okay lang bang pag-usapan? 'Di ba isa kayo sa mga nangyari ni Rodrigo Duterte? Pwede ko bang balikan? Hindi, hindi. Actually, Sa akin naman, katwiran ko doon eh. He's the appointing authority. Sabi ko, oo, nung i-appoint niya ako, I was happy. Nung tanggalin niya ako, wala akong question na. Sabi nga, may nagsasabi na, pare, labanan mo, questionin mo. Sabi ko, ba't ko lalabanan? Appointing authority yun eh. It is his choice. Kung masaya siyang tanggalin ako, di sige, so be it. Kaya hindi ako kumibo eh. oo, pero ako pwede naman pag-usapan eh kasi nakaraan na yun. No? Ito po yung Oo, nangyari diyan, mga magkakaroon eh. kaibigan. Oo. Ako na magkwento, General, no? Partly may sala ako diyan. Quote unquote. Okay? In-interview ko si General Santiago ng time na yon. Siya yung tagapamuno ng Dangerous Drugs Board. Ito yung kasagsagan ng drug war. Simula pa lang to, no? I think first year o second year na ba? First year pa lang yata, no? Second year. Second year, At 2017 na. tumandidato ako eh. Okay. Napag-usapan namin yung drug rehabilitation. Tapos may nabanggit, napag-usapan namin yung Nueva Ecija, 'di ba? Mega Drug Yeah. Rehabilitation Center. And then si General came out with his honest opinion na baka hindi kailangan yung ganong kalaki to deal with this problem. Kasi nga, 'di ba, as we all know, I think you were bailed out, 'di ba? Lumabas naman na natenga yung Mega Drug Rehabilitation na 'yan. Pero that particular interview sa ANC, nakarating agad sa Malacanang at nabulungan yung presidente. Ayun, swiftly tinanggal sa posisyon si General Santiago. Yun ang hindi niya kinikwento. Kaya meron kasi isang media dyan, may pera ako, gusto. Makialam siya. Sabi ko, teka, hindi ko priority yung pera na yan. Nandyan yan, magagalaw yan. Tapos tinabihan niya, kung may lalabas na article against you. Di alam ko siya na yung gumawa ng article. Parang Pinahapunan, lumabas pinaraject yung pa kayo? article eh. Pinaraject pa kayo? Hindi, meron siyang may pera. Alam mo, may mga mababait tayong kaibigan sa media na nakabantay sa mga resources ng ANC eh. Hindi, ang sinasabi ko, kaya ako kinuwento yan, General, dahil isa yan sa mga cause ng pagsasabi ng totoo o honest opinion. Kasi yung sinandun yun sa DDB, natanggal din. And again, sorry dahil in-interview ko rin siya, at binigay naman niya yung tunay na datos ng DDB kung ilan ba talaga yung drug user sa Pilipinas. At lumalabas, hindi ito yung 6 million na binabanggit ng panahon na yun ni Duterte. 3 million. O, 3 3 million. million. Pero noong time na yon, it was 1.8. Yun nga, sinabi Ngayon, niya yung totoong nagulat datos. ako, in-announce niya in public, ito, ang number of natin drug addict, 3 million. Sabi ni General Santiago, nagkamot na lang ko ng ulo, anong gagawin ko? Hindi yung sinasabi ko. Yung time na yon, parang bawal magbigay ng tamang datos o magsabi ng totoo in public. Dahil hindi, alam mo ang problema doon sa former president, masyadong mabait pero masyadong emotional. Pagkakambubuga na lang, hindi na alam ang consequences. Nung sabi ko, kung pinakinggan yung buong interview ko, pinuri ko yung kanyang community rehab na ang capacity 200 lang. 200 lang, pinuri ko yun. Ang ganda ng drug rehab facility na yon ng Davao. Ang nag-focus sila doon sa figures na pinalabas, kinokontra ko. Tinugtong ko ron, may ginawa, maganda. Maganda ka ako na 200 lang ang kwan. Kompleto yun, very ideal. Maganda ideal yung pagkakasetup ng drug rehab facility. It's still existing sa Davao. 200 lang capacity. Okay. Pinwera na yun. Siyempre, pagbabanatan ka, puwera na sa discussion yun. Yung koruptong, titirahin ka doon sa negative, yayariin ka talaga eh. Okay. Anyway, sige, fast forward ngayon, 2024 na, no? Sa tingin niyo, saan po ba hahantong itong would you agree na merong ginagawang active destabilization itong mga Duterte laban kay Bongbong Marcos? At kung meron, saan kaya hahantong ito? Yung nangyayari na maniniwala kang Lili na pinag-uusap-usapan yan, sabay-sabay na babanat.
Ang nakakatakot yan, may following sila sa kuwan na I hope hindi mangyayari. Dahil pagka gumalaw ka dyan, baka may capacity silang ano tawag doon? Mag-generate ng tao doon sa kanilang side, sa Mindanao, Mm. sa Davao lalo. Mm. Whether you like it or not, Davao is a big province. Madaming tao dyan. Tapos uso armas dyan. It will be a big problem for the armed forces naman kung magkataon. Para baka magkaroon ka ng parang secessionist move dyan kung hindi man yung makuha na yung buong government bureaucracy. Pero certain sector.